Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya at sa ating Rabbi Yeshua. Ito na naman po yung kapatid na si Roland na binibigyang pagkakataong muli ng ating Rabbi na makapangaral ng kanyang salita. Naway sa mga nakikinig po, ang pagpapala pong pangunawa at kaalaman ay mapasa inyo po sana sa ikaluluwalhati po ng ating Amang Yahweh at sa kanyang bugtong anak ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Alam po ninyo, tayo po ay pinagpapala po ng ating Rabbi. Dahil sa dinami-dami ng kanyang mga ginising ngayong umaga, kasama po tayo, At tayo po ay lalong naging mapalad dahil tayo po ay makakarinig na naman ng kanyang mga salita. Dahil alam po natin na nasusulat na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi higit po sa lahat sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng ating Amang Yahweh sa pamamagitan po ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya mga kapatid, talasasin po natin ang aral na binigay ng Rabbi. Naway pagpapala po sa lahat. At ang aral po sanang ito lalo po sanang magpatibay ng ating mga pananampalataya. At kung may mga suliranin man po kayo na dinaramdam, mga bagabag sa buhay, naway ang kagalingan po at awa ng ating Rabbi ay sumainyo. At nananampalataya po ako na bago po matapos ang Sabbath sa mga may dinaramdam pong mga sakit, kayo po'y gagaling na sa matamis na pangalan ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach, mangyayari po ito sa inyo. Ayon sa inyong mga pananampalataya. Mga kapatid ko, ang aral po na ibinigay ng Rabbi may kinalaman sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam po ninyo, hindi napapagod ang Rabbi sa pagbibigay ng kanyang payo. Mga salita na alam po niya na ito'y magiging daan para po mas magiging maayos ang ating buhay. Mas mapapanuto ang ating kinalalagyan. Kaya ihanda na po ninyo ang inyong maikling lapis. Dahil katulad po ng lagi nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Ang aral po ng Rabbi pinamagatan niyang forgive as I forgave you. Tayo daw po ay magpatawad katulad ng pagpapatawad na ibinigay ng ating Ama sa atin. Alam po ninyo, hindi ko alam kung bakit ganito yung binigay na aral ng ating Rabbi. Maaaring meron po sa atin na nakakarinig o makikinig sa susunod na mga araw na may mga ganito pang suliranin. Alam po ninyo, napakahirap sa isang nilalang ang may mga kinikimkim na mga tinatawag na galit sa buhay. Alam po ninyo, kung titignan po natin yung isang salita na napakahirap nating ibigay sa mga taong nagkasala sa atin, ito yung salitang pagpapatawad. Dahil sa isang tao na nakaranas ng tinatawag na sila po'y sinaktan, nasaktan, sila ay mga nawalan ng mga mahal sa buhay, sila po ay nagkaroon ng mga suliranin dahil sa kagagawan ng isang tao. Napakahirap po sa kanila na ispilingin ang salitang pagpapatawad. Pero talasasin po natin ang aral ng Rabbi at ako po'y nananampalataya na at the end of the day, magkaroon po tayo ng tinatawag na kahinahunan at tinatawag na kapayapaan sa ating mga puso. Dahil ipapaunawa po ng Rabbi na kung paano po niya tayong pinatawad sa lahat ng ating mga pagkakasala, ganun din sana yung ating maramdaman sa mga taong nagkaroon ng tinatawag na pagkakamali sa atin. Hindi po madaling magpatawad, ika nga po. Pero ipapatalastas ng Rabbi na ito ay mangyayari na mapatawad natin ang mga taong nagkasala sa atin kung didinggin natin
ang salita ng Rabay at bubuksan po natin ang ating mga puso sa salitang pagpapakumbaba at pagmamahal sa ating Rabay. Talastasin po natin ang unang talata na ibinigay ng Rabay at dito po natin mababanaag yung pagmamahal ng Rabay at awa sa kanyang mga hinirang. Dito po sa pangalawang Kronikas, chapter 6, verse 21, ito po yung unang talata na gustong iparating ng Rabay. Ang kwento po dito sa pangalawang Kronikas may kinalaman po sa kanyang lingkod na si Solomon. Now, alam po natin na si Solomon yung pinalad at pinili ng ating Ama na magpatayo ng kanyang tinatawag na bahay dalanginan. Si Solomon po ang nakapagpatayo ng first temple ayon sa pangako ng ating Ama sa pamamagitan po ni Haring David na kanyang ama. Nang matapos po yung templo na ipinatayo ni Solomon, ito po yung kanyang dalangin. At makikita po natin na sa pamamagitan po ng salitang ibinigay ni Amang Yahweh na lumabas sa bibig ni Solomon, makikita po natin doon yung salitang pagkaawa at pagmamahal sa atin. Ito pong sabi ni Haring Solomon sa kanyang panalangin, pangalawang Kronikas, chapter 6, verse 21. Ito po ang sabi niya, dinggin mo ang mga samo ng iyong lingkod at ng iyong bayang Israel pagka sila'y dadalangin sa gawi ng dakong ito. Oo, dinggin mo mula sa iyong tahanang dako sa makatwid bagay mula sa langit. Now, anong hinihiling ni Solomon? Hinihiling ni Solomon na kapag nanalangin ang pinili ng Ama, na pagkakitaan niya ng kanyang mga himala, ng kanyang patutuo, at ng kanyang salita, at ipaunawa sa tao ang dahilan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak. Sabi ni Solomon, dinggin mo, sabi niya, mula sa iyong tahanang dako, meaning mula sa kalangitan na tirahan ng Ama. Anong sabi niya? Dinggin mo, mahal naming Ama at Elohim, ang kanilang mga daing. At kapag sila iyong narinig, anong sabi ni Solomon? Patawarin mo. Yun po ang kahilingan ni Solomon. Na ang sino mang mananalangin sa iyo, Amang Yahweh, sabi niya, at umabot sa iyong banal na pandinig sa iyong kaharian, at humingi ng kapatawaran, sabi niya, at marinig mo ang kanilang mga hinaing. Ang sabi ni Solomon, patawarin mo. Alam po ninyo, napakagandang dinggin, ano po? Na tayo po ay handang patawarin ng Ama dahil ito ang ipinangako ni Amang Yahweh kay Haring Solomon nang may patayo po niya ang templo. Sinabi ni Amang Yahweh na anuman ang kanilang hilingin sa templo, sa pamamagitan ng kanyang pangalan, ito'y didinggin niya at gagawin niya ayon sa kahilingan ng mga humihiling. Kaya ito po yung isa sa panalangin ni Solomon, na ang sino mang tao na kapag sila po yung nagkasala, humingi ng panalangin, tayo daw po ay nakahandang patawarin ng Ama dahil tayo po ay nagpapakumbabang loob at tinatanggap ang ating pagkakasala. So dito po natin mababanag yung kahalagahan po ng kababaang loob sa pagpapatawad ng kasalanan. At dito rin natin mababanaag ng ating Ama ay nakahanda sa anumang pagkakataon na patawarin ang ating mga kasalanan. Kaya nga sa kanyang talatang ibinibigay sa atin, sa kanyang aral na ibinibigay sa araw na ito, sabi niya, magpatawad kayo katulad ng pagpapatawad na ibinigay ko sa inyo. Now, gaano ba kalaki ang magiging kasalanan po ng ating kapwa na tayo po ay hindi makapagpapatawad? Gaano natin kikimkimin ang galit sa ating mga puso at hindi natin mailabas sa ating mga bibig ang salitang pinapatawad na kita? Gaano at gaano kahirap
yung nararamdaman nating pagsusumakit at yung tinatawag na galit sa ating puso ay hindi natin makalimutan. Kaya ang taong nagkasala sa atin ay hindi rin natin mapatawad. Talasasin po natin ang kwento ng isang nilalang na siya po ay ginawan din ng tinatawag na pagkakamali o kasalanan. At tatalasasin natin kung tama nga ba yung kanyang ginawa at kung paano yung naging reflection sa kanyang buhay nang siya po'y nakaramdam ng tinatawag na kasalanan ng kanyang kapwa. Ito po, talasasin natin at I pray na tayo po'y matuto sa kanyang buhay. Dito po sa aklat ng Genesis, chapter 27, verse 41. Ito, talasasin natin. Ang kwento ng isang nilalang na siya'y ginawan ng ayon sa kanyang pangunawa, ay ginawan siya ng kasamaan. At ito'y kanyang kinimkim na galit sa kanyang puso. Ang kwento po dito ay si Esau. Alam po natin si Esau na anak ni Jacob. Anak ni Isaac kakusana. Panganay na anak ni Isaac. Pero ayon sa kanyang pangunawa, siya po ay ginawan ng kasalanan ng kanyang kapatid na si Jacob. At ito yung kanyang naramdaman that moment. Genesis chapter 27 verse 41. Ito po yung kwento. Genesis 27 verse 41. At kinapuutan ni Esau si Jacob. Anong sabi niya? Matapos na gumawa ng ayon sa pangunawa ni Esau ay kasalanan ni Jacob sa kanya, kinapuutan niya ang kanyang kapatid na si Esau. Dahil sa basbas na ibinasbas sa kanya ng kanyang ama at sinasabi ni Esau sa kanyang sarili, malapit na ang mga araw ng pagluluksa ng aking ama. Kung magkagayoy, papatayin ko si Jacob na aking kapatid. Now, ganito po yung naramdaman ni Esau. That day, na sa kanyang pangunawa, dinaya siya ni Jacob sa pagkuha ng basbas ng kanyang ama. At sa galit po niya, sinabi niya sa kanyang sarili, na papatayin niya si Jacob. Now, gaano po ba ang magagawa ng ating kapwa para tayo po ay magtimpi ng galit at dumating sa punto na tayo po ay sumumpa na papatayin natin ang ating kapatid? Now, gaano kalaki ang magiging kasalanan ng ating kapwa para tayo ay humingi ng sinasabing pagkamatay o sinasabing papatayin natin siya. Now, alam po natin ang kwento na itong galit ni Esau sa kanyang kapatid na si Jacob, dinala po niya hanggang sa kanyang pagtanda. Actually, ayon sa kwento, ipinamana ni Esau ang kanyang galit sa kanyang kapatid sa kanyang mga naging lahi. At hanggang ngayon, ayon sa kwento, galit pa rin ang lahi ni Esau sa mga lahi ni Jacob hanggang sa araw na ito. So matatalasas po natin ang lalim ng sinasabing paghihiganti at sinasabing hindi pagpapatawad. Ito'y maibubuhay natin. Ito yung magiging kalakaran ng ating buhay at mamanahin ng ating mga anak kung hindi tayo marunong magpatawad. Ito'y dinala ni Esau hanggang sa kanyang pagtanda, ipinamana ni Esau sa kanyang mga anak at sa mga sumunod na salinlahi. At alam po natin na ito'y hindi nakabuti sa lahi ni Esau. Now, ito rin ba ay mamanahin natin? Na sa tindi ng ating mga galit, anuman yung galit natin sa tao, o mga mahal natin sa buhay sa mga nagawa nilang kasalanan, hindi, hindi natin makalimutan. Sabi nga natin,
Ang tao kapag nagagalit at mayroong tinatawag na naging nagawang pagkakamali, hindi natin makalimutan that day, that moment, nang tayo po'y lait-laitin ng ating kapwa. Nang tayo ay ilampaso o apakan ng ating kapwa. Nang kinuha ang ating mga mahal sa buhay o mahal natin sa buhay. Paano ba natin mapapatawad ng isang tao kung ito naging dahilan sa maagang pagkamatay ng ating mga mahal sa buhay? Sa maagang pagkalungi ng ating tinatawag na pamumuhay, pagkasira ng ating mga pangalan. Paano nga ba natin mapapatawad ang ganito mga pangyayari sa ating buhay? Ano po? Para pong napakahirap po. Pero talastasin natin ang kwento. Huwag nating gayahin si Esau. Dahil ito'y hindi nakabuti kay Esau bilang lingkod ng ama. Hindi ito maganda para sa atin. Sabi nga dito sa Leviticus chapter 19 verse 18. Ito ang sabi ni Amang Yahweh sa pamamagitan ni Moses. Leviticus chapter 19 verse 18. Ito po sabi niya, huwag kayong maghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan. Now, anong sabi ni Amang Yahweh sa pamamagitan ni Moses? Huwag kayong maghihiganti. Huwag kayong magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan. Huwag, sabi ni Amang Yahweh. Huwag mong kapuutan ang iyong kapatid. Huwag mong kapuutan ang iyong mga mahal sa buhay dahil sa nagawa nilang mga pagkakamali at ikaw yung ginawan ng masama. Huwag mong, sabi niya, huwag kang maghihiganti. Dahil alam natin na nasusulat na kay Amang Yahweh ang paghihiganti. Kung sino man yung nagkaroon ng pagkakamali sa atin at gumawa ng kasalanan, hayaan natin na si Amang Yahweh ang gumanti para sa atin. Huwag na tayo ang gumawa ng ating sariling paghihiganti. Kundi ang mabuti nating gawin, ibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. Ako si Yahweh. Kung tayo daw ay anak ni Amang Yahweh at lingkod ni Amang Yahweh, ang gagawin daw natin ay ibigin natin ang ating kapwa katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili at hindi natin kapupuutan ang ating mga kapatid bagamat sila'y gumawa ng kasalanan laban sa atin. Let Father Yah avenge you kung totoong sila ngayon nagkasala para sa iyo. Ano po? Talasasin po natin na si Amang Yahweh po nagsasalita para sa atin. Then let Father Yah do His judgment. Kung sino pong nagkamali din, siya po ang sisingilin ni Amang Yahweh. Huwag tayo po ang sumil sa ating sarili at ibuhay natin ng galit sa ating puso. Worse, kung ipapamana natin ito sa ating mga anak at mga mahal sa buhay. Huwag naman po sana, ano po? Talasasin natin ang isang kwento na iba doon sa ginawang buhay ni Esau dahil sa kanyang pagkapo sa kanyang kapatid na si Jacob. Dito po sa Genesis chapter 41. Now, maalala po niyang kwento ng Genesis 41. Ito po ay may kinalaman kay Jose. Now, alam po natin ang kwento ni Jose sa mga nagbabasa na po ng Biblia, sa mga nagbasa na ng Biblia. Ang kwento po ni Jose ay siya po yung paboritong anak ni Jacob. At dahil sa pagiging paborito naman ni Jose sa kanyang ama, nagkaroon po ng pagkamuhi yung kanyang mga kapatid. At dahil sa kanilang pagkamuhi, alam po niyo kung anong ginawa ng kanyang mga kapatid? Siya po'y pinagtangkaang patayin. Nagkataon lamang na last intervention, ayon sa awa ni Amang Yahweh, nag-intervene po si Ruben. At sinabing huwag patayin ang kanilang kapatid. Kaya napagkasunduan nila na ito'y ibenta na lamang bilang isang alipin. Now, muli, anong klaseng pagkamuhi ang mararamdaman natin
para tayo ay makaisip na patayin ang ating kapatid or ito'y ibenta natin bilang isang alipin. Now, kapatid natin siya, flesh and blood. Pero anong nagawa ng batang ito? At ito ay ginawa ng kanyang mga kapatid. Alam po natin ng kwento na matapos ibenta si Jose ng kanyang mga kapatid, siya po'y naging alipin ni Potifar, isang pinunong kapitan sa bansang Ehipto. And then after that, hindi po nakontento ang tinatawag na kahirapan ni Jose. Dahil after po siyang maging alipin ni Potifar, siya po ay ikinulong sa tinatawag na maling bintang. Siya po ay ikinulong ng 11 taon o 12 taon, should I say, nang walang kasalanan. Pero talasasin po natin dahil after po na mahango si Jose sa kanyang kinasadlakan. Alam po natin siguro nung panahon na si Jose po ay alipin at katulong ni Potifar. Siya po ay nagngingit-ngit siguro ng kanyang budhi at iniiyakan ang ginawang kasalanan ng kanyang mga kapatid. And dumating sa punto na siya po ikulong, bagamat siya walang kasalanan. Lalo pong nadagdagan yung kanyang tinatawag na paghihimagsik sa ginawang kasalanan ng kanyang mga kapatid. Pero may nangyari pong twist of fate. Dahil sa pagpapala po ng ama, iniahon po si Jose sa kulungan at siya'y ginawang gobernador sa bayan ng Ehipto. At hindi lang po doon, siya po'y pinagpala din ng ama na siya'y makapag-asawa sa Ehipto at magkaroon siya ng supling. At ito po ang sinabi ni Jose dito sa Genesis chapter 41 verse 50. Ito po sabi dito. Genesis 41:50, sabi niya, Genesis 41:50. At bago dumating ang taong kagutom, ay ipinanganak kay Joseph ang 2 lalaki na ipinanganak sa kanya niya na anak ni Potifera na saserdote sa On. Nagkaroon ng anak si Joseph. At tinawag ni Joseph ang pangalan ng panganay na Manase, sapagkat anya ipinalimot ng ama sa akin ang lahat ng aking kapagalan at ang buong bahay ng aking ama. The moment na lumabas po yung anak ni Jose na panganay na si Manase, nagkaroon po siya ng tinatawag na kaluwagan sa puso. Dahil sinabi niya sa kanyang sarili, ipinalimot ng ama ang lahat ng aking kapagalan. Yung lahat na ginawang kasamaan ng kanyang mga kapatid, ipinalimot daw ng ama, meaning dumating yung puntong siya'y nakapagpatawad. The moment na lumabas yung kanyang panganay, napagtanto niya, hindi siya pinabayaan ng ama. Kaya that moment, I believe, pinatawad niya ang kanyang mga kapatid. And then sumunod, verse 52. At ang ipinangalan sa ikalawa ay Ephraim, sapagkat ako'y pinalago ng ama sa lupain ng aking kadalamhatian. Yung pangalawa, nalaman na niya yung pagpapala, na yung kanyang kadalamhatian ay pinalitan ni Amang Yahweh ng pagpapala dahil naramdaman niya ang salitang pagpapatawad sa kanyang mga kapatid. So dito po natin makikita yung contrast ng dalawang binanggit na ng ating rabay. Between Esau and between Joseph. Si Esau na hindi marunong magpatawad at si Joseph na nakapagpatawad after na lumabas yung kanyang panganay. Now, alin sa dalawa ang bibigyan natin ng pansin at diin at gagawin nating halimbawa sa ating buhay? Kayo po ang mamili, mga kapatid. Pinapamili po tayo ng rabay. Dahil lang pwede lang pong gawin ng rabay, pwede ko lang gawin bilang mangangaral, ibigay po sa inyo ang kwento na ibinigay ng rabay. Kayo po yung mamimili kung alin dito ang gusto nyong tularan sa inyong buhay. Ano po? Dahil kung ako sa inyo,
pipiliin ko ang kwento ni Jose. Ano po? Sunod na kwento. 1 Samuel chapter 25 verse 28. Unang Samuel chapter 25 verse 28. Now, kaninong kwento naman kaya ito? Ito'y kwento naman ni David. At ang talastasan dito sa kwentong ito, nang si David ay pumunta sa isang taong kay Laban para kunin yung kanyang tinatawag na bayad, utang na loob. Dahil ang mga tauhan ni David nag-alaga at nagbigay ng proteksyon doon sa kawan ni Laban. Kawan ni Nabal. At nang siya'y pumunta para humingi ng tinatawag na bayad, utang na loob, siya po'y pinahindian ni Nabal. At dahil dito, nagpupuyos sa galit si David. Actually, nasa daan na si David para patayin ang sangbahayan ni Nabal. Now again, alam po ninyo, mapapansin po natin dito na ang tao sa kanyang galit gumagawa ng mga desisyon na hindi natin alam kung ito'y tama ayon sa ating pangunawa o ito'y nararapat na gawin. Dahil alam natin sa ating sarili, tayo ay ginawan ng kasamaan. Pero matatalastas po natin ang ating Ama na gumagawa ng paraan para hindi po tayo magbubo ng dugo sa walang kadahilanan o sa sinasabi nating hindi dapat na mangyari. Ano po? Walang halagang pagbubuwis ng buhay. Ito po ang kwento. Unang Samuel, chapter 25, verse 28. Ang nagsasalita dito ay ang asawa ni Nabal na si Abigail. Ito ang kwento ng asawa ni Nabal. Isinasamo ko sa iyo na iyong ipatawad ang pagkasalangsang ng iyong lingkod. Now, anong hinihiling ni Abigail na asawa ni Nabal sa sangbahayan ni Nabal? Humihingi siya ng tawad. Sa ginawa ni Nabal, na pagkakamali kay David. So makikita natin dito, yung pag-amin ni Abigail sa naging kasalanan ng kanyang asawa at dahil dito'y humihingi siya ng tawad kay David na siyang ginawan ng kasalanan ng kanyang asawa. And then sabi niya, sapagkat tunay na gagawin ni Yahweh ang aking amo ng isang sangbahayan na tiwasay, sapagkat ibinabaka ng aking Panginoon ang mga pagbabaka ni Yahweh at ang kasamaan ay hindi masusumpungan sa iyo sa lahat ng iyong mga araw. At binasbasan pa ni Abigail ang sangbahayan ni David. Now, kung totoong may kasalanan si Nabal at siya'y nagkasala kay David, hayaan ni Amang Yahweh, hayaan ni David, should I say, na si Amang Yahweh ang maghiganti laban sa kanya. Dahil alam ni David na nasusulat na si Amang Yahweh ang maghiganti para sa kanya. Kaya nang marinig niya ang kwento ni Abigail, humupa po yung kanyang galit. At hinayaan ni David na ang galit niya ay si Amang Yahweh ang maghihiganti para sa kanya kung matitiyak nga ni Amang Yahweh na si Nabal ay nagkasala laban kay David. Now, ano po yung nangyaring kwento? Dahil sa pagpapahinuhod ni David at binigyan niya ang galit ng ama, nangyari ba yung kanyang gustong paghihiganti? At ipinaghiganti ba siya ng ama? Yes. Dahil after this kwento, nalaman natin na namatay si Nabal sa pagkakasakit. At dito natin makikita na kung ating bibigyang diin ang tinatawag nating hinahon sa ating mga puso. Dahil kay Abigail, hindi nagbubo ng dugo si David na hindi naman dapat na magbubo ng dugo. Inutusan ng ama
si Abigail para pahupain ang galit ni David. At hayaan ni David na ang galit niya ay maging galit ni Amang Yahweh kung totoong ang nagkasala si Nabal at nangyari yung kanyang paghihiganti. Pinatay nga ni Amang Yahweh si Nabal dahil napatunayan ng ama na nagkasala nga siya laban kay David. So makikita po natin dito yung mga tauhan na binabanggit ng ating rabay. Kung alin dito ang mas nararapat nating bigyan ng diin sa ating tinatawag na pagpapatawad. Gaano kalaki ang magiging kasalanan ng isang tao sa atin na tayo ay gagawa ng kasamaan para sa kanila at hindi natin ibigay kay Amang Yahweh. Kung sila man talaga ang nagkasala, then hayaan natin si Amang Yahweh ang magbigay ganti para sa atin. Ano po? Huwag po nating dudungisan ang ating mga kamay o magsasalita ng hindi ayon sa mga salitang lalabas sa ating mga bibig na mula kay Amang Yahweh. Let Father Yah do His vengeance. Ano po? Ito nasusulat. Deuteronomio 32, verse 35. Ito po sabi ni Amang Yahweh. Devarim chapter 32, verse 35. Ito po sabi ni Amang Yahweh. Ang paghihiganti ay akin, gayon din ang gantimpala. Sa panahon na madudulas ang kanilang mga paa, sapagkat ang araw ng kanilang pagdadalita ay nalalapit, at ang mga bagay na darating sa kanila ay mga mamadali. Now, ito ang sabi ni Amang Yahweh. Sa akin ang paghihiganti at sa akin ang pagpapala. So kung mayroon man po sa atin ang gumawa ng kasalanan at kasamaan at gusto nating gumanti, gayahin natin si David na tayo po ay maghupa ang ating galit sa salitang ating maririnig. Humupa ang galit ni David nang marinig niya ang salita ni Abigail na humihingi ng kapatawaran. Then, ganun din ang gagawin niya Yahweh sa atin para pahupain ang ating galit. At tayo sana ay magbigay daan sa salita ng ating rabay para humupa ang galit ninyo. Mawala ang inyong pagkamuhi sa isang kapatid o sa isang tao na nagkasala sa laban sa inyo. At hayaan ninyo na si Amang Yahweh ang maghiganti para sa inyo. Kung sila ay mapapatunayan ng ama na nagkasala, anong sabi ni Amang Yahweh? Ako ang maghihiganti. At kung hindi naman, siya ang magpapala. Now, kaya talasasin po natin, ano po? Hindi po tayo dapat ang maging judge and executioner. Alam po natin na nasusulat. Mateo chapter 7 verse 1 and 2, huwag kang umatol upang ikaw ay hindi hatulan. Sapagkat kung anong hatol ang iyong ihahatol sa iyong kapwa, ay siya ring hatol ang gagamitin ng Ama sa iyo sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya talasasin mo kapatid ko, ano po? Ingatan mo na sabihin mong sila nagkasala laban sa iyo. Baka sa galit mo lang, kaya mo sinasabing sila'y nagkasala laban sa iyo. Ito, Genesis chapter 50, verse 17. Ito talasasin natin. Ang sinabi uli ni Jose sa kanyang mga kapatid. Genesis chapter 50 verse 17. Ito. Genesis 50 chapter 17. Ganito sasabihin ninyo kay Joseph, ipatawad mo, isinasamo ko sa iyo ngayon ang pagsalangsang ng iyong mga kapatid at ang kanilang kasalanan. At ngayon ay aming isinasamo sa iyo na ipatawad mo ang mga pagsalangsang ng mga lingkod ng Elohim ng iyong ama. At si Joseph ay umiyak ng kanilang salitain sa kanya. Now, umiyak si Jose nang mapagtanto ng kanyang mga kapatid ang ginawa nilang kasalanan. Doon, napaiyak si Jose. Meaning si Amang Yahweh ang gumawa ng paraan para makilala ng kanyang mga kapatid ang kanilang ginawang pagkakamali. Hindi na kailangan sumumbat ni Jose. Hindi na kailangan magmura ni Jose. Hindi na kailangang ipaalala ni Jose ang ginawa ng kanyang mga kapatid. Dahil mismo ang kanyang mga kapatid ang nakakilala
ng kanilang mga kasalanan. You see that? Let Father do the judgment. Pwedeng baguhin ni Amang Yahweh ang anumang kaisipan at sino mang kaisipan ng nilalang dito sa lupa dahil siyang may gawa. Hindi po na natin kailangang banggitin pa sa ating mga bibig o balikan yung mga salitang ating narinig noon at ipaalala sa mga taong gumawa ng kasalanan sa atin. Sila mismo ang makakaunawa dahil sila'y uusigin ng Ama kung totoong sila'y nagkasala. And ito pa yung isa. Verse 20. Sabi ni Jose, at tungkol sa inyo ay inyong ipinalalagay na kasamaan laban sa akin, ngunit ipinilagay ng Ama na kabutihan. Etong kagandahan ng natutunang aral ni Jose. Na nung una siya'y umiiyak, maaari. Siya'y nagmamaktol at nagkakaroon ng galit at pagkamuhi sa kanyang mga kapatid dahil sa ginawa nilang kasamaan. Pero nang mapagtanto ni Joseph ang ginawang pagpapala ni Amang Yahweh sa kanya after na ginawan siya ng kasamaan. Sabi ni Jose, ang iniisip niyong kasamaan laban sa akin, ito'y naging ikabubuti. So makikita po natin na sa ating hindi tinatawag na paghihiganti, na sa ating pagbibigay daan sa galit ng Ama, tayo po ay pagpapalain. Yung inisip ng iyong kagalit na gumawa ng kasamaan laban sa iyo, na sa tingin niya ay sa papariwara mo o ipaghihirap mo, hindi po nangyari. Ito'y para sa iyong ikabubuti. Nakabuti pala sa iyo ang ginawang kasamaan nung kaaway mo. Nakabuti pala sa iyo ang ginawang pagluluksa na ibinigay ng galit ng iyong kapwa. Nakabuti pala sa iyo na hindi mo alam. Nung una, ikaw ay galit. Ikaw pa nga, kung minsan may mga lumabas na mga salita sa iyong bibig. Baka nagmura ka pa nung panahon na galit ka. Baka inisip mo pa, na sumpain ang lahat ng sangbahayan ng iyong kagalit. Huwag naman sana. Ano po? Dahil kapag ginawa niyo po noon, talagang nagkasala ka na rin at the end of the day. Dahil kung hahatulan ng Ama, kung sino sa dalawa ang may kasalanan, baka matagpuan ka rin ng Ama na may naging kasalanan ka. Kaya sabi ni Amang Yahweh, ako maghihiganti, ako rin ang magpaparusa. Huwag naman sana kapatid ko. Ano po? Yung galit po natin, sabi nga sa Efeso chapter 4 verse 23, pwede tayong magalit, pero wag naman sanang tayong magkasala. Baka sa galit po natin tayo po yung magkakasala. Huwag naman po sana. Ano po? Kaya tayo po ay magkaroon ng kahinahunan. Matuto tayo sa aral na binabanggit ng Ama para po tayo hindi magkasala. Ibigay po natin yung pagpapatawad. Huwag po tayong magkimkim ng galit. Dahil talasasin po natin. Alam po ninyo, ang rabay, nung siya po'y pinahirapan dito sa lupa, nang siya po ay ipinako sa tulos, nang siya po ay nilatigo ng 39 stripes, nang siya po'y binigyan ng koronang tinik, nang siya po'y pinagduduraan, nang siya po'y pinagahampas, at siya po'y ipinako sa tulos, bago po siya malagutan ng hininga, alam po ba ninyo kung anong sinabi ng ating rabay? Na kung tutukusin may karapatan siya na sumpain ang mga gumawa ng masama sa kanya.
may karapatan siya na sa isang pitik mata. Pwede po niyang hilingin sa Ama ang kamatayan ng mga gumawa ng kasamaan sa kanya. Pero hindi po niya ginawa. Bagkus, ano pong sinabi niya? Lucas chapter 23, verse 34. Ito po sinabi niya. Lucas 23:34. Sabi po ng ating rabbi. At sinabi ni Yahshua, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po yung nasambit ng ating rabbi. Na instead na siya po yung humingi ng paghihiganti. Instead na siya po ay magalit. Instead na po siya ay gumawa ng mga salitang hindi mapaglalabanan ng mga gumawa sa kanya ng kasamaan. Inihingi po niya ng tawad ang mga taong gumawa ng masama sa kanya. Now, dito po natin makikita na ang ating rabbi ay namatay para sa kasalanan natin, and yet, hindi po siya humingi ng tinatawag na paghihiganti. Bagkus, humingi po siya ng pagpapatawad sa Ama. Humihingi siya ng awa sa mga taong gumawa sa kanya ng kasamaan. Bagamat siya po'y pinarusahan nang wala siyang kasalanan. Now, imaginin po ninyo kung ito'y mangyari sa atin bilang tao, na tayo ay maghirap sa hindi naman natin kasalanan tayo pagbintangan. Talasasin po natin ang ibinibigay na ehemplo ng ating rabbi. Na nang siya'y narito po sa lupa, ginawan din siya ng kasamaan, pero never na lumawas po sa kanyang bibig ang salitang tinatawag na paghihiganti. Ito po pong isa. Aklat ng mga Gawa, chapter 7, verse 60. Aklat ng mga Gawa, chapter 7, verse 60. Ang kwento naman dito ay si Esteban, nang siya din po ay pagbabatuhin hanggang sa mamatay. Ito. Ang kwento po dito ay si Esteban ay nangaral tungkol sa kadakilaan ng ating Ama sa kanyang mga ninuno o sa kanilang mga ninuno, at ito'y ginawa niyang sermon sa mga nakikinig na mga Hudyo sa kanya at sa kanyang mga ibinigay na mga pagsalangsang ng kanilang mga ninuno. At ito'y hindi na kayanang dinggin ng mga nakikinig dahil sila'y guilty beyond reasonable doubt sa mga sinalita ni Esteban. At ano pong ginawa nila? Pinagbabato po si Esteban. Kasama po si Saulo dito na sumang-ayon sa pagbabato kay Esteban. Pero ito ang sinabi ni Esteban bago po siya mamatay. Sa Aklat ng mga Gawa, chapter 7, verse 60. At siya, meaning si Esteban, ay nanikluhod at sumigaw ng malakas na tinig, Rabay! Huwag mong iparatang sa kanila ang kasalanan ito. At pagkasabi niya nito, ay namatay siya. Now, ano pong sabi ni Esteban? Now, si Esteban po ay pinagbintangan sa mga salitang kanyang isinalita sa mga nakikinig sa kanya. At dahil sa mga salitang kanilang narinig, imaginin po ninyo, yung galit ng mga nakikinig at siya'y pinatay. Anong galit kaya ang meron sila? Nasa sermon lang ni Esteban, sa salitang mga binanggit ni Esteban laban sa kanila, talagang namuhi sila kay Esteban at siya'y binato hanggang sa mamatay. Pero instead na humingi po si Esteban ng paghihiganti sa ating rabay, hindi po sabi niya, Rabay, huwag mo nang ibintang ang kasalanan ito sa kanila. Now, dito po natin makikita, mga kapatid ko, na mas malala kaya ang kasalanan ginawa sa atin ng ating mga mahal sa buhay o ng ating kapwa at hindi natin sila mapatawad hanggang ngayon?
Anong nagawa nila na hindi natin mapatawad? At paulit-ulit nating inaalala ang kanilang mga ginawa sa atin at hindi natin sila mapatawad. Ito ba ay mas masidhi pa sa ginawa nila sa ating rabay at pinatay siya sa tulos? Ito ba'y mas masidhi pa sa ginawa nila kay Esteban na binato hanggang sa mamatay? I believe kung kayo po ay buhay pa, maaaring masasabi ko na hindi po ganun katindi ang ginawan po sa inyong kasamaan. Talasasin po natin ano po. And come to think of it, ang rabay ay namatay dahil sa ating kasalanan. Iisipin ba rin ba natin na ang naging kasalanan natin ay ipagwawalang bahala natin at ang maninindigan sa atin o mananatili sa atin yung nagawang kasalanan ng iba sa atin na hindi natin may pagpatawad, samantalang ang kasalanan natin ay ipinagpatawad ng rabay? Kaya nga po sabi ng rabay, magpatawad kayo katulad ng pagpapatawad na ginawa ko sa inyo. Talasisin po natin. Ang rabay po ang nagsasalita na pinatawad ko kayo sa inyong mga kasalanan. Inako ko ang inyong mga kasalanan. Parang sinasabi ng rabay sa atin, namatay ako para sa inyo. Pero never na humingi ako ng paghihiganti sa aking ama. Ikaw, gaano kalaki ang galit mo sa isang tao o sa iyong mahal sa buhay o sa isang kapatiran para hindi mo siya mapatawad? Talasin po natin ano po. Ito, Santiago chapter 5 verse 9. Santiago chapter 5 verse 9. Talasasin mo kapatid ko. Kung sa tingin mo ay napakalaki ng kasalanan ng isang tao sa iyo, ng iyong kapwa o ng iyong mga mahal sa buhay. Ito, talasasin mo ang sinasabi ni Santiago. Jacob, James chapter 5 verse 9. Huwag kayong mag-upasalan, mga kapatid. Ha? Huwag kayong mag-upasalahan, yung bang mag-insultuhan, mag-away, magsalita ng mga bagay na hindi na nararapat. Kayo ay magsumpaan na. Isumpa ninyong bawat isa sa galit ninyo. Laban sa isa't isa, upang kayo'y huwag mahatulan. Narito, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Na huwag kayong mag-upasalahan. Huwag kayong magkaroon ng kamuhian sa bawat isa. Huwag kayong magkaroon ng galit na hindi mapapawi. Huwag kayong magkaroon ng puot sa bawat isa. Baka kayo ay, ano sabi niya? Upang kayo'y huwag hatulan. Now, sinong hahatol? Sabi ni Santiago, nasa pinto ang hahatol. Meaning, ang rabay ay nasa pinto. Nakikita ng Ama sa pamamagitan ng ating rabay yung ating gagawin at mga ginagawa. Yung mga salitang ating binabanggit, sabi nga sa kasulatan, bawat salita na walang kabuluhan ay ating pagbabayaran sa araw ng paghuhukom. Now, anong mga salitang mga walang kabuluhan? Yung mga salitang sumpa, yung mga salitang pagkamuhi, yung mga salitang pagkapuot na walang dahilan. That is, ang mga salitang walang kabuluhan na lumalabas sa ating mga bibig sa galit natin dahil feeling natin tayo ay tama. Sa galit natin, nagagalit tayo at kinamumuhian natin ang ating mahal sa buhay, ang ating asawa, ang ating mga anak. For what? Dahil lang probably sa isang material na bagay o sa isang bagay na ginawa nila na pinagsisihan na nila, still hindi mo makalimutan. Now, alam po ninyo, ang lagi nating sinasabi, you cannot forgive because you will never forget. Yun ang lagi nating sinasabi, ano po? The reason being, hindi mo mapatawad ang isang tao dahil hindi mo makakalimutan ang ginawang kasamaan sa iyo. Now, I'm telling you, hindi po natin makakalimutan ang kasamaang ginawa ng ating kapwa o sino man. Dahil tayo mismo ay hindi rin natin makakalimutan ang nagawa nating kasalanan. Hindi natin makakalimutan.
Hindi natin makakalimutan yun. Pero ang Ama na nagpatawad sa atin ay hindi ibinilang ang ating mga kasalanan sa atin nang tayo po'y pinatawad. Pag sinabi po niyang kinalimutan na, meaning hindi na niya ibinibilang ang nagawa mong kasalanan kapag pinatawad ka na. It was done. Pag sinabing forgotten, hindi na niya ibinibilang na kasalanan pa sa iyo. It is done, it is forgiven. Hindi niya makakalimutan, pero ito'y pinatawad na. Yun pong ibig sabihin. Dahil tayo po ay hindi makakalimot sa ating mga naging kasalanan. Alam natin yung mga naging kasalanan natin. But the point is, ibibilang ba natin na kasalanan doon sa gumawa sa atin? Yun po yung magiging tanong. Dahil yung kasalanan ginawa nila sa atin, hindi natin makakalimutan. Pero nasa atin kung ibibilang natin kasalanan yun sa atin o hindi. Dahil kung pinatawad na natin, then, hindi na natin ibibilang na kasalanan. Bagamat maaalala natin, wala tayong mararamdamang galit. Makakaramdam tayo ng awa at pagmamahal dahil pinatawad na natin. Yun po yung pagkakaiba. Kaya sa sinasabi niyong, you cannot forgive because you will never forget. Abay kapatid ko, hindi ka nga makapagpapatawad forever. Dahil hindi mo makakalimutan. Ano po? Kaya sabi niya, magdahan-dahan kayo. Huwag kayong mag-away. Huwag kayong magpalitan ng mga masasamang salita. Huwag kayong magkapuutan. Huwag kayong mga upasalahan. Dahil baka tayo daw po ay hatulan. Huwag naman sana. Ano po? Roma chapter 12 verse 9. Ito, dagdag natin. Kaya mga kapatid ko, kung meron kayong kinikimkim na galit, sa inyong kapwa, sa inyong mga asawa, mga anak, mga magulang, mga mahal sa buhay, abay kapatid ko, panahon na para kilalanin natin kung kanino natin ibibigay yung ating tinatawag na galit. Ano po? Iseset aside natin. Para saan? Ito. Roma chapter 12 verse 9. Ito ang sabi ni Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Sabi niya, Roma chapter 12 verse 19, huwag kayong mangaghigantihan mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Ama, sapagkat nasusulat akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ni Amang Yahweh. See that? Kung kayo ay ginawan ng masama until now at hindi nyo mapatawad, it's about time. Ibigay nyo kay Amang Yahweh. And let Father Yah do the vengeance for you. Huwag ikaw. Hindi ka ba napapagod na hanggang ngayon dala-dala mo yung galit mo? Huwag naman po sana, Huwag naman po sana na tayo po ay magalit. Alam po ninyo, may nasusulat dito sa Biblia na maaaring ito yung dahilan kung bakit gusto mong magkaroon ng tinatawag na paghihiganti. Ito, dito sa Mateo chapter 5 verse 38. Mateo chapter 5 verse 38, ito ang sabi niya. Mateo chapter 5 verse 38. Sabi niya rito, 38, narinig din yung sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Now, maaring yun ang dahilan kung bakit gusto mong magiganti. Dahil alam mong nasusulat na mata sa mata, ngipin sa ngipin. Nasulat sa Biblia, therefore, may karapatan kang magalit at may karapatan kang bumawi. Kung anong kinuha sa'yo, yun din ang kukunin mong bayad. Tama. Tama, nasusulat. Pero ang sinasabi ditong dahilan kung bakit ito nasulat sa lumang tipan, na inulit ng rabay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, dahil mismo ngang Ama ay kailangan, gusto niya ng hustisya. This is justice. Hindi po ibig sabihin
Pwede kang kumuha ng mata sa mata. No, ang sinasabi po niya rito ay hustisya sa kanyang bayan. Para mapanuto ang kanyang bayan kung ano ang kinuha sa iyo, yun din ang ibabalik mo. Yun ang ibig sabihin ng mata sa mata, ngipin sa ngipin. Hustisya ang ibig sabihin nito. Justice for everyone. At sa mga nakagawa ng kasalanan, we need justice. Yeah, hindi po natin makakalimutan because Father Yah is a just judge. Humihingi po si Amang Yahweh ng hustisya. At ito po'y ibibigay niya sa atin. Hindi po tayo dapat ang kumuha ng hustisya sa ating mga kamay. Kaya sinabi ni Amang Yahweh, vengeance is mine. The reason being, sinabi niyang vengeance is mine, meaning justice is mine. I will take and give what is due. Yun pong ibig sabihin ng mata sa mata, ngipin sa ngipin. Talasasin po natin. Si Amang Yahweh nakakaalam kung sino ang gumawa ng masama at kung sinong naagrabyado. Kaya sabi niya, vengeance is mine. Ulitin ko, huwag po tayo ang kumuha ng ating tinatawag na hustisya. Hindi po natin makakalimutan ang hustisya na ibigay sa atin. Tama po yun. Pero hindi po ibig sabihin tayo po'y humihingi ng paghihiganti. Hustisya po yung ating hinihingi. Hindi po paghihiganti. And then kapag hustisya ang ating hinihingi, then let Father Yah decide kung aling hustisya ang igagawad sa atin kung tayo man po'y ginawan ng kasamaan. Huwag tayo pong maghiganti. Huwag tayo ang magtanim ng galit sa ating kapwa. Tandaan po natin. Kaya dito sa aklat ng Lucas, eto, chapter 17, verse 3. Lucas 17 verse 3, ito pong sabi niya. 17 verse 3, ito po sabi niya. Mag-ingat kayo sa inyong sarili. Now, sa mga may galit, sa mga humihingi ng paghihiganti, abay ito, makinig, sabi niya, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Bakang nakikita mo lang nagalit mo at kasalanan mo yung kasalanan ng iba. Hindi mo nakikita yung kasalanan mo sa iyong mga mata. Ikaw lang yung marunong humingi ng hustisya. Baka ikaw din naman ay may hihinging hustisya sa iyo doon sa iyong kaaway na hinihiling mo ng hustisya. Humihingi ka ng paghihiganti, baka sa iyong pangunawa, ikaw ang silang nagkasala, baka at the end of the day, ikaw naman ang nagkasala at hindi sila. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo. Kaya ito po yung nakakatakot, na sa ating pangunawa, tayo ang ginawa ng masama. Pero baka mayroon din tayong naging kasalanan bago yung kasalanan ng ating kapwa sa atin. Baka tayo naman yung nag-provoke. Baka tayo naman yung nauna na nagbato ng salita. Baka tayo yung nauna, yung hindi nakakalimot sa ating sa mga pagpapatawad na ibinibigay ng mga taong nagkasala sa atin, pero tayong hindi nakakalimot sa ginawa nilang kasalanan. Baka ikaw naman ay matagpuang at fault. Abay, wag naman sana, kapatid ko. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo. Ano po? Napakadali ang magbigay ng kapatawaran kung nasa atin ang ating Rabbi Yeshua. Pero kung wala sa atin ang ating Rabbi, napakahirap po. Dahil uulit-ulitin natin sa ating sarili ang ginawa nilang kasalanan sa atin. Hindi ang pag-ibig ng Rabbi ang mamumutawi sa ating puso. Hindi natin maaalalang naging kamatayan ng Rabbi dahil sa atin. Ang maaalala natin yung ginawang kasalanan sa atin ng ating kapwa, ng ating asawa, ng ating mga magulang, ng ating mga anak. Yun ang maaalala natin. Hindi ang naging kasalanan natin na binili ng Rabbi ng kanyang dugo sa tulos. Ano po? Mag-ingat kayo sa inyong sarili, sabi niya. Kung magkasalang yung kapatid, sawayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Anong sabi niya? Kapag ang isang kapatid ay gumawa ng kasalanan sa iyo at humingi ng kapatawaran, patawarin mo. Huwag mong sabihin na hindi pa kita mapapataw dahil hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa mong kasalanan sa akin. Abay, kapatid ko, never na mapapatawad mo siya kung yun magiging reason mo.
What if gawin din ni Amang Yahweh sa iyo ang ibinibigay mong paghatol sa kapwa na hindi pagpapatawad? What if? Kaya talasasin mo, kapatid ko. What if? Kung siya'y makapitong magkasala sa isang araw laban sa iyo at makapitong magbalik sa iyo na sasabihin, pinagsisisihan ko, patawarin mo siya. Now, sino sa atin na makagawa ng 7 times nakasalanan sa isang araw at 7 times yung hihingi ng kapatawaran? Wala. Baka yung gumawa ng kasalanan sa iyo, minsan lang sa buhay niya. Minsan lang sa buhay niya at minsan lang sa buhay mo. Pero years na, pero hindi mo pa rin mapatawad even after the fact na napakatagal ng panahon. Kapatid ko, humingi man siya ng kapatawaran o hindi, it's up to you na magpatawad. Wag mong gagawing buhay yung galit na nararamdaman mo. Wag mong gagawing buhay. Santiago chapter 4 verse 11. Ito dapat ang maging kalakaran natin bilang anak ng Ama at lingkod ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Santiago chapter 4 verse 11. Ito sabi niya, huwag kayong magsasalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapot kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi ikaw na ay hukom. See? Ikaw na yung humahatol. Dahil hindi mo hinayaang ang kautusan ng humatol, ikaw nang nagbibigay ng interpretation. Ikaw ang nagsasabing tama ang paghatol mo. Na hindi dapat. Hayaan mong ang salita ng Ama ang humatol kung alin sa inyo ang tama. Kaya sabi niya, huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa. Hayaan niyong ang salita ng Amang humatol kung alin sa inyo ang tama. Ano po? Itong dahilan kung bakit napakahirap magpatawad sa puso natin dahil tayo ang nagsasabing tama tayo sa ating pangunawa. Hindi natin hinahayaan ang salita ng Ama dahil kung hinahayaan lang natin ang salita ng Ama ang humatol kung alin ang tama, abay kapatid ko, matagal ka na sanang nakapagpatawad. Or hindi ka na magpapatawad dahil walang may galit sa iyo at walang natitirang galit sa iyo kaya hindi mo kailangang magpatawad. Dahil lahat pinatawad mo even before dumating sa puso mo yung salitang pagpapatawad. Ano po? What I mean is, hindi mo siya tinitik grudge. Hindi ka nagtatanim ng galit. You just let it go. Yun po dapat ang maging buhay natin. We let go. The moment na nangyari po yung kwento, we let go. Dahil hindi po natin hayaang maghapon, lulubugan na ng araw, andudun pa rin yung galit mo. After all, pag nilubugan ng araw ang galit mo sa isang tao, nagkakasala ka na. That is why sinasabi kong, you just take it for granted. It is done, it's done. Pag lumubog na yung araw, tapos na yung kwento. Wala ka ng galit. Dahil idinulog mo na sa Ama, kung mayroon mang naging kasalanan sa iyo, hayaan mo si Amang Yahweh ang humatol para sa iyo at magbigay ng ganti. Kung ikaw naman yung nagkasala, humingi ka ng kapatawaran. Then, live another day. Huwag po nating hayaan ng galit ang mamalagi sa atin hanggang pag-uwi natin sa bahay o hanggang sa pagtulog, hanggang sa kinaumagahan. Abay kapatid ko, gusto mo ba ng ganong klaseng buhay? Sabi po niya dito sa Hebreo chapter 12 verse 15. Hebreo, ito ang nakakatakot na maging buhay natin. Hebreo chapter 12 verse 15. Ito, makinig ka kapatid ko. Hebreo 12:15.
Pakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Ama. Pakaingatan daw natin na baka hindi tayo umabot sa biyaya ng Ama. Yung biyaya na bunga ng banal na Espiritu ay mawala sa atin. Pag-ibig, kapayapaan, pagpapahinuhod, kindness. Lahat ito ay mawawala sa atin. At hindi aabot sa atin. Bakit? Eto, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol. Baka dahil sa galit mo sa puso mo, mawalan ka ng pag-ibig. Dahil sa galit mo sa puso mo, mawalan ka ng kapayapaan. Dahil sa puot sa puso mo, mawalan ka ng katiwasayan. Ito ba ang gusto mong buhay? Abay kapatid ko, napakahirap ang buhay mo kapag ganito. Hindi ko sinasayang mahirap ka dahil baka hindi ka nangangailangan ng salapi. Mahirap ang pagiging buhay mo dahil wala kang kapayapaan. Wala kang tinatawag na pag-ibig sa kapwa at sa puso mo wala. Galit at paghihiganti ang nasa puso mo. You want to get even. Abay, anong sabi niya? Dahil dito'y mahawa ang marami. Hindi lang ikaw ang naghihirap. Lahat ng mga taong nakapalibot sa iyo ay mahahapa. Asawa mo, mga anak mo, kasamahan mo sa trabaho, mga apo, lahat yan damay-damay. Dahil ang galit ay pait sa buhay na parang cancer. Na uunti-untiin ang buhay mo. Katulad nung nangyari kay Esau. Huwag naman sana kapatid ko. Na ipapamana mo ang galit mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak, sa iyong mga apo. For what? Dahil lang sa ginawa nilang kasalanan sa iyo, na kung bibigyan mo ng pansin at diin, hindi naman ito ganun kalaking kasalanan. Nasaling maaaring ego mo, nasaling yung pride mo, nasaling yung pagkatao mo. So what? Sila ba'y magbibigay ng buhay na walang hanggan sa iyo? Ito ba yung magiging daan mo para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan dahil ikaw ay niwalan nila ng tinatawag na honor? Niwalan kanila ng tinatawag na masasabi nating nilait ka? Ikaw ay pinagmumura? Or worse, inutang ang buhay ng iyong mahal sa buhay? Kapatid ko, kung ganun man yung punto na inutang nila ang buhay ng mahal mo sa buhay, now kapatid ko, sino bang nagbigay ng buhay doon sa buhay na inutang sa iyo? Ikaw ba? O si Amang Yahweh? Dahil kung tutuusin mga kapatid ko, tingnan natin yung kwento. Pag kinuha yung ating asawa, at ito'y magiging dahilan para tayo magkaroon ng muhi sa ating kapwa, itanong natin sa ating sarili, tayo ba ang nagbigay ng buhay sa ating asawa para tayo ang magkaroon ng galit? Dahil kung meron silang dapat naging kasalanan, mauuna kay Amang Yahweh naging kasalanan nila dahil umutang sila ng buhay. Dahil kay Amang Yahweh galing ang buhay, hindi galing sa iyo. Yun po yung yung magiging senaryo. At ito ba'y magiging dahilan para magalit ka to the extreme? Para umutang ka rin ng buhay o para sirain mo din ang buhay mo? Kapatid ko, si Amang Yahweh nagbigay ng buhay ng tao, siya din ang may karapatang kumuha. At kung ito'y inutang sa kanya, silang magbabayad. Kay Amang Yahweh, hindi sa iyo. O kaya yung galit natin, may nagawa yung ating asawa. Bakit hindi mo na ba siya mapapatawad? At hanggang ngayon, kinikimkim mo pa rin ang galit mo sa kanya? After na humingi na siya ng kapatawaran? O ang iyong anak? O ang iyong apo? O ang iyong manugang? O kaya biyanan?
kaibigan, kakilala, kasamahan sa trabaho, anong galit ang ibibigay mo na hindi mo siya makakalimutan yung ginawa nilang kasalanan? Ito yung pait. It's like a gangrene. It's like a cancer. Na uunti-untiin ang puso mo. Uunti-untiin ang peace mo. Uunti-untiin ang comfort mo. At lahat ng nakapalibot sa iyo, yung sabi niya, ay mahawa ang marami. Now you make your life miserable. Dahil sa kagagawan mo, hindi kagagawan na nung tao yun. Dahil yung taong maaaring gumawa ng kasalanan sa iyo, they don't care. They just do their job. That is their thing. Yun ang kanilang gawa. So be it for them. Pero ikaw na nagagalit, abay lahat ng mga nakapaligid sa iyo, ginawa mong miserable ang buhay mo. Kaya sabi niya dito sa Efeso chapter 4 verse 31, Efeso chapter 4 verse 31, ito ang sabi ni Apostol Saulo sa aklat ng Efeso. Efeso chapter 4 verse 31. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panlilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Ang lahat ng kapaitan, all of the bitterness. Alam po ba ninyo na napakahirap mamuhay ng may bitterness sa puso? Never na kayo po'y makakatulog at magkakaroon ng masarap na tulog. Never na mapapanatag po ang inyong kalooban. Laging uukil-kil yung pait na yun sa buhay mo. Hindi po yun mawawala hanggat hindi mo sinasabing pinakakawalan mo ang bitterness sa puso mo. Tayo po ang nagkukulong sa ating sarili because of that bitterness. Tayo po ang nagpapaalipin sa galit at sa pait na inilalagay natin sa ating puso. Tayo po ang nagkukulong sa ating sarili. Hindi po yung gumawa ng masama sa atin. Tayo na po yung may kasalanan noon sa puso natin. And worse, dinadamay natin ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang ating mga mahal sa buhay. Yun po yung nagiging problema. Dahil sa hindi natin kaya magpatawad. Hindi natin kayang bitawan yung ganong kwento ng buhay natin para magsimula uli ng bago. It's up to you. Nun po, nasa sa iyo na po yun. Ang magagawa po ng rabay, ipaunawa sa iyo ang kanyang salita. At kung hindi ka mababago ng rabay, kapatid ko, sino magkapagpapabago sa iyo? Lagi nating sinasabi, if Father Yah's word cannot change you, who will? Ano po? Kaya sabi niya, lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panlilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Huwag kang mag-isip ng masama sa iyong kapwa, lalo na doon sa nakagalitan mo. Sabi nga sa ibang kasulatan, pray for your enemy. Dahil hindi mo alam kung anong ganti ang gagawin ni Amang Yahweh sa kanila. Kaya sabi ng ating rabay, ipanalangin mo ang iyong mga kaaway. Yun po ang sinabi ng rabay. Kaya sabi niya sa Lucas chapter, ang sabi niya? Dito sa Mateo, should I say? Mateo chapter 5 verse 39, ito sabi niya. Mateo chapter 5 verse 39. Bago natin balikan yung Efeso 4:32. Mateo chapter 5 verse 39. Ito po sabi niya. 5:39. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masama, kundi sa sino mang sa inyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanyang kabila. Now, huwag kayong magiganti, kundi kayo ay maging mapaghinahon at mapagbigay. Meaning mahaba ang ating magiging pasensya.
Maaaring napakahirap gawin. Pero sa isang lingkod ng Ama, katulad ng ating rabay, pinagsusuntok siya, pinagsasampal siya, pinagmumura siya, pinag-aalipusta siya, pero wala po siyang sinalita. Ni isang kibot, wala po tayong narinig na sinabi niya. Ha? Ni isang salita, hindi po nagsalita ng rabay against doon sa gumawa ng masama sa kanya. Wala pa po sa atin ang tinusok ang mata at nagdugo. Wala pa po sa atin. Ha? Damdamin lang siguro ang sinaktan sa atin, pero wala pa po sa atin ang nagbubo ng dugo para tayo po'y humingi ng paghihiganti. Wala pa po siguro sa atin. Ano po? Ha? Yung galit po natin. Tandaan po natin. Ha? Yung galit natin, hanggang maghapon lang yung galit po natin. Dahil pag sumubra na po sa maghapon, kasalanan na po yun sa atin. Kaya sabi dito sa Efeso chapter 4 verse 32, Efeso 4:32, sabi niya, magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin. Magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Ama sa Mesyas. Magpatawaran kayo sa isa't isa, sabi. Gaya ng pagpapatawad na ginawa ng Ama sa Mesyas. Now, hindi po tayo kasama sa sinasabing biniyayaan na tumanggap ng pagpapalang kapatawaran sa kamatayan ng rabay kung tayo po'y hindi marunong magpatawad. Hindi po tayo kasama. Dahil dito sa aklat ng Mateo, ito pong nasusulat. Aklat ng Mateo chapter 6, verse 14. Ito po sabi dito sa aklat ng Mateo 14. Mateo chapter 6, verse 14. Ito po ang sabi dito sa aklat ng Mateo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. The word if. Kung ipapatawad ninyo, sabi ng rabay, ang mga naging kasalanan ng tao sa inyo, ipapatawad din ng Ama ang mga naging kasalanan ninyo. Ha? Ano sabi niya? Kung ipapatawad mo. Pero kung hindi, ito verse 15. Datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Never din na patatawarin tayo ng Amang Yahweh. Kaya tayo po yung mamili. We will never forget. Hindi po natin makakalimutan yung ginawang kasalanan sa atin. Pero hindi po ito magiging dahilan para hindi natin sila mapatawad. Kapag pinatawad po natin sila at maalala natin yung ginawa nilang kasalanan sa atin, ang mararamdaman po natin ay awa at pagmamahal. Malay po ninyo, dahil sa pagpapatawad na ginawa po natin katulad ng ginawa ni Jose, ibilang po ng Ama na pagpapala sa atin at gagawin niya yung ginawang kasalanan sa atin ng tao na yaon. Babalik na rin ng Ama na instead for bad, instead na sa ating ikakasama, ito'y gagamitin ng Ama sa ating ikabubuti. Kung makikita ng Ama na ipinagpatawad na natin ang taong gumawa nito sa atin. Pero kung hindi po natin ipagpapatawad, ano pong sabi niya? Hindi rin tayo patatawarin ng ating amang ng ating mga kasalanan. No po? Unang Pedro chapter 4 verse 8. Ito pa. Unang Pedro chapter 4 verse 8. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. So instead of hatred, instead na pagkapuot, instead na galit, instead na pagtatanim ng mga galit na hindi
nararapat. Anong sabi niya? Maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan. Instead na galit, gawin mong pagmamahal. Instead na puot, gawin mong pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Dahil ang pag-ibig daw ay magtatakip sa maraming kasalanan. At magiging mas maayos po yung ating buhay. Sa mga taong nakapalibot sa atin, magiging mas maganda po ang magiging kahihinatnan. Ano po? Mas maganda yung pag-ibig at kahinahunan at kapayapaan ang manatili po sa atin kaysa yung pait, pagkapuot at galit. Kayo na po yung mamili kung alin po dito ang inyong paiiralin sa buhay. Verse 9, na mangagpatuluyan kayo ng walang bulong-bulungan. Hospitality. Maging maayos po yung ating pakikisalamuha sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran. Tanggalin po natin ang pait, tanggalin po natin ang galit, tanggalin po natin ang paghihiganti. Kundi palitan po natin ito ng pag-ibig, ng pagmamahal, at pagkamahinahon, at pag-ibig sa kapwa. Ano po? And then, unang Juan, 1 John chapter 1 verse 9. 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung tayo po ay tapat sa paghingi natin ng kapatawaran, kung tayo ay tapat sa pagbibigay ng kapatawaran sa ating mga kapatiran, mahal sa buhay o kapwa na nagkasala sa atin, tapat din naman ng Ama na tayo po'y patawarin sa lahat ng ating mga naging kasalanan. Tandaan po natin, hindi magmamana ng buhay na walang hanggan ang taong hindi marunong magpatawad. Hindi magmamana ng kaharian ng Ama ang taong may pait sa puso, may galit o may puot. Ang magmamana lang po yung may pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Rabay. Na bagamat siya ay pinahirapan, pinagpapalo, pinagsasampal, inalipusta, inalimura, pinaglalatigo, ipinako sa tulos at namatay, hindi po siya humingi ng tinatawag na paghihiganti, kundi awa at pagmamahal ang naramdaman niya para doon sa mga gumawa ng kasalanan sa kanya. Hindi humingi ng paghihiganti si Esteban nang siya po'y binato at mamatay, kundi awa at pagmamahal ang naramdaman niya doon sa gumawa nito sa kanya. Nung una po, maaaring nagalit siguro si Jose sa kanyang mga kapatid. Pero nang maipaunawa po ng Rabay sa kanya, yung mga nangyari sa kanyang buhay ay para sa kanyang ikatututo at ikabubuti, ginawa po ng Ama na pagpapala ang kasamaang ipinaranas sa kanya ng kanyang mga kapatid. Tandaan po natin, ano po? Tayo po yung mamimili ng ating buhay kung paano po natin gagamitin ang mga salita ng ating Rabay na ating narinig at ating nabasa. Ito ba'y ipagkikibit-balikat po natin or ito po'y gagamitin po natin para po sa ating mga desisyon sa buhay, para sa ating ikatututo at ikaaayos ng ating pamumuhay. Tayo po yung mamili. Kaya ang sabi po ng Rabay, forgive as I forgave you. Magpatawad po tayo sa lahat ng mga nagawang pagkukulang at kasalanan ng ating mga mahal sa buhay
asawa, anak, magulang, kapatid, biyanan, manugang, kasamahan sa trabaho, ipagpatawad po natin. At hilingin po natin sa Ama na tanggalin sa atin ang salitang paghihiganti. At kung tayo ay nangangailangan ng hustisya, hilingin natin sa Ama. Let Father Yah get His justice for you. Ano po? Pero tayo po ay kailangan magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin at tayo din naman ay patatawarin ng ating Amang nasa langit sa lahat din naman ng ating mga naging kasalanan sa Kanya. Hallelujah. Mga kapatid, ito po ang aral ng Rabay. And I pray na tayo po sana ay nakapulot ng kahit papaano magagamit po natin sa ating buhay. Lalong-lalo na po kung tayo po ay nasa gitna ng ating kapaitan dahil sa ginawang kamalian sa atin. Ano po? Ibigay po natin sa ating Rabay ang ganitong mga naging karanasan natin sa buhay. At let Father Yah get His vengeance for us. Ano po? And I know, ang Ama po ay isang tapat at just na hukom. Ibibigay po niya ang para sa atin. But muli, ang atin pong hinihiling, sa tulong na rin ng ating Rabay at Kanyang salita, tayo po ay magpatawad, katulad po ng pagpapatawad na ginawa ng ating Ama sa pamamagitan ng ating Rabay nang inako po niya ang ating mga kasalanan at namatay po siya sa tulos. At tayo po'y pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Mabuhay po ang ating Rabay. Purihin ang ating Amang Yahweh. Ang kadakilaan at kaluwalhatian ay sa Kanyang napakadakilang pangalan. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid. And Shabbat Shalom. Hallelujah. Bye-bye. Hallelujah.